Maghahatid ng mga latest na balita. Tatalakayin ng mainit na issue sa loob at labas ng bansa. Magbibigay ng mga tamang impormasyon para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Inyong matutunghayan dito lang sa PNN, JBTV, DWRB News, Radyo Katutubo. Aksyon ngayon, Kalinga Manggagawa, ang programang magbibigay proteksyon at serbisyo sa manggagawang Pinoy. Aasiste upang makahanap ng trabaho ang mga kababayan nating walang hanap buhay. JB Aksyon ngayon, Kalinga Manggagawa. JB Aksyon ngayon, Kalinga Manggagawa. At nandito na si Mr. Public Service, Kuya JP Balbino. Kuya JP Balbino. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Nagbabalik po ang JB Action ngayon dito po sa impilan ng DWRB sa PNN, JBTV at Radyo Katutubo sa buong Pilipinas. Nationwide po tayo. Kaya Erwin Gabriel, pinakikilala po natin yung ating isa sa mga co-anchor dito po sa Radyo Katutubo. Ito pong si Kuya Erwin Gabriel. And of course, yung ating nasa technical station, yung ating radio, Serious and Public Affairs sa ating si Castillo ay palagi po itong dito sa ating tabi upang magbigay ng mga detalye, magbibigay po ng mga balita. And araw na ngayon, Kuya Erwin, ng Martes, no? Yes, pwede. 1924 na tayo. At pizza 23 sa buwan ng Abril 2024. Ate, yan na isang mapagpalang hapon po sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa. Ako po si Kuya Erwin Gabriel, isa po sa anchorman ng ating programa Kuya JB Action ngayon. Dito po sa DWRB News at sa Radio Katutubo. At binabati po natin ang lahat ng ating mga taga-subaybay na kung saan ay nagbabalik po ang ating programa dahil sa alam naman natin Kuya JB na matagal tayong nawala sa ere dahil tayo po ay may mga inasikasong mga humanitarian activities at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ng ating programa, asahan po ninyo na ang ating programa Kuya JB Action ngayon ay magpapatuloy at patuloy pong magbibigay ng mga impormasyon higit lalo po sa lahat po ng mga pangyayari Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po, ako po si Kuya Erwin Gabriel. And of course, humingi po tayo ng dispensa, Kuya Erwin, dito nga sa pagkakawala natin na may ilang panahon sapagkat gaya ng mga sinasabi mo kanina ay nagiging punong abala po tayo dito po sa ating mga maliliit na kababayan sa pagtulong sa pamamagitan ng humanitarian mission. Ito po yung humanitarian mission natin ay kasama po natin ang Reyna ng Katutubo. Ito po si Queen Marjorie Joy Mobilio na wala naman ngayon dito sa ating tabi sapagkat yan po siya ngayon dito sa EUF Hospital para po sa kanyang pagpapagaling. At hindi, magpagaling po kayo. And of course, sa lahat po ng mga organization na nakasanib sa atin, gaya nitong Eagles Club, iba't ibang pamunuan ng Eagles Club, ay binabati po namin kayo ng isang mapagpalang hapon. And of course, ang inyong anchorman, Kuya JB Balbino po lamang ang ambasador po ng Katutubo. Ito pong si Kuya JB ay ang
ambassador, tama ba, kay JB, ng 110 tribes na kung saan ay hindi po tayo nagkakamali. Ay humigit, kumulang nasa 20,000 mga indigenous people ang nasakupan nito. At binabati po natin ang the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated. Ito po ay nasakupan dito sa buong Pilipinas. At nandiyan po ang Central Luzon Region 1 sa pangunguna po ng ating Kuya Perfecto Jaime Tagalog. At binabati rin po natin ang ating club sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated, ang Malasakit Family. At nandiyan po ang Malasakit Matatag Mapagmahal Eagles Club. So lahat po ng pamunuan po ng mga organization na talagang tumutulong, tumatangkili po dito sa JB Action ngayon ay binagbati ulit po natin sila ng mapagpalang hapon. And of course, yung presidente ng PICAP Day, ito po yung pinamumuhan ng ating kuya kapatid na si si Kuya Kaloy Pascual. Binagbati po natin ng isang mapagpalang hapon. And lahat po ng katutubo sa Pilipinas, lalong-lalo na po yung chairman ng national ng 110 tribes. Ito pong yung ating boss, si Boss Hermosang na ating ngayon ang National Convention ng Katutubo diyan po sa probinsya ng Bukidnon Tribe sa Mindanao ay binagbati po natin siya ng magandang hapon. And of course, lahat po ng kasapi ng 110 tribes ay masaya po natin na binagbati kayong lahat dito sa GB Action ngayon. Sige nga Kuya JB, at alam po natin ay may convention ang lahat po ng mga indigenous people. At ito po ay sa pangunguna pa nito Kuya JB ang 110 tribes dyan po sa Bukidnon. Well, ito pong 110 tribes po Yerwin. Bibigyan po namin kayo ng ito po yung main organization ng may 16 to 18,000 na katutubo dito po sa buong Pilipinas. At mahigpit po namin bilang spokesperson po ng 110 tribes, Juror at saka ambassador po. At yung posisyon natin dito po Yerwin. Ako po na yung ambassador tayo ng katutubo, international ambassador tayo ng katutubo sa UN. Pangalawa, spokesperson po tayo ng katutubo. At ang patatlo ay juror po tayo dahil sa pagkatayo po ang tumutulong sa mga usapin ng ancestral domain. Tayo din po ang naglilitis, tayo din po ang tumutulong para nagtisin itong mga kapihan ng mga katutubo. Sabi po, at isa rin po na binabati natin sa ating panimula ng ating programa ang mga kaibigan natin dyan sa Solid Dabarkans, dyan po sa bayan ng San Miguel, Bulacan. At gayon din po ang mga nagpapabati sa atin ay hindi po natin kayang isa-isa dahil sa dami nito ating mga nakatuon sa ating programa Kuya JB. At nandiyan din po ang Lingkod Kalinga Sidul at ang ating mga kuya at ate sa Fraternal Order of Eagles. Gayon din po ang ating minamahal na mayora ng bayan ng Giginto. Itong yung kaibigan matalik Kuya JB na si Mayor Agata ng bayan ng Giginto Kuya JB. And of course, hindi mawawala si Mayor, kumbaga, hindi yan mawawala na kung nariyan po ang ating mabait at galang-galang na Mayor, si Atty. Agata, ay nariyan din po. Ito pong sinasabi natin, ito pong Congressman, Honorable Boy Cruz. Ito po yung congressman dito na talaga naman makikita mo. Wala pong pinipili ito, Kuya Fermin. Lalong-lalo naman, itong congressman na si Congressman Noel Rivera dito po sa distrito ng Tarlac. Ay ito, pagka na talaga namimigay ito. At walang sawang namimigay ito. Ay makikita mo talaga na talagang binibigyan na ng pagkakataon ang mga maliit nating katutubo. Yan po sa Kapas, Tarlac. Sabi nga nila, Kuya JB, basta magaling. Dito nang galing yan sa bayan ng Giginto. Yan ang binabanggit natin. Basta magaling
sa dito nang galing. Basta magaling, may building. Ito po, siguro yan yung kasama po dyan. Okay po, at maya-maya lang po ay ating papasadahan po ang lahat ng mga maiinit na balita ngayong araw ng ika-23 ng buwan ng Abril, taong 2024. Ngayon pong araw ng Martes. At isa po natin sa naging problema natin ngayon, Libby, itong napakainit na panahon na kung saan sinasabi nga ng pag-asa ay baka umabot pa ng nasa 50 degrees Celsius. And of course, pinag-iingat po natin yung ating mga commuters, yung ating mga talagang nagbumotor diyan sa kalye, yung ating mga inspector, yung ating mga collectors, Kuya Erwin, ay pinag-iingat po natin at pinagdadala ng ating yung jacket, sombrero, at magsalamin para na sa gano'n ay may iwasan po yung sinasabi natin extra. And of course, nakikinig ngayon, diyan po sa Kapas Tarlac ang nag-isa pong dato ng Hongi Tribe. Ito pong si Dato Bien Aderang Mobilya, ang kaisa-isang dato ng mga katutubo dito po sa Central Luzon. Binabati din po natin ang shipping dyan sa Pangkawayan. Ito po si Lola Petronila Munoz. Ito po isang masubig na talagang sumusuporta una dito po sa Hongi Tribe. Pangalawa, dito po sa ating programa Kuya Erwin. Okay, maya-maya rin po ay ating makakapanayan, Pwede, ang ating isang bisita over the phone. Ito si Chairman. Mamaya magkakakwentuhan tayo patungkol ito siguro sa ano bang pag-uusapan natin about kay Chairman sa indigenous people. Yes, nandun po siya ngayon dito po sa Bukidnon Tribe para umatin po ng National Convention. Dito binabanggit natin 100, ang pinatawag po ng 110 tribes of the Philippines na kanya pong pinamumunuan. Ay maya-maya po, balikan po natin ang ating butihin at kagalang-galang ng chairman. At bago yan, ay papasadahan po natin po yan ang mga nagbabagang ulo ng mga balita ngayong araw na ito. Okay, lahat ng mga katutubo sa pamumunan ng 110 tribes of the Philippines ay inangalan ang House Bill number 9608. Alkalde ng Banban Tarlac ikinanggi ang pagkakasangkot sa operasyon ng Hugo. Pagbili ng gobyerno ng palay sa mas mataas na presyo, umarangkada na. At may 4 kaso ngayong tag-init na itala sa bansa. At yan ang mga headlines ngayong araw na ito. Tungayan ang buong detalye ng mga maiinit na balitang yan. Mamaya o lamang. Of course, tinatawagan po namin kayo na talagang mag-subscribe po kayo dito sa GP Action ngayon para po magiging updated po tayo ng lahat ng kaganapan dito po sa buong bansa. Ang mga maiinit na headlines na yan ay hatid sa inyo ng JFB Investigation and Security Agency na matatagpuan sa 3rd floor JFB Building, number 662 MacArthur Highway, Barangay Ilang-Ilang, Gigito, Bulacan. Dito lang po yan sa tapat ng Walter Mart, Giginto. At patuloy po tayo kung yung nagbibigay ng daandang trabaho dito po sa JFBI Security. Nangangailangan po tayo ng mga maskulado at mga magagandang lady guard dito po sa ating kumpanya. Mag-apply po lamang kayo sa GB Baldino Building na matatagpuan dito po sa Alakhang, Giginto, sa lalawigan ng Bulacan. Ang mga maiinit pong balita na yan ay hatid din ng Fortune Market Balagtas. At sa iba't ibang panig ng probinsya ng Bulacan, ayan nandyan po ang Fortune Market. Malinis na at mura pa. Pag sinabing Fortune Market, Kuya Erwin, dahil makikita ang kalinisan, kagandahan at mga sariwang mapibili ng prutas sa loob. At hindi lamang sa mga kagamitan po sa bahay, ay mabibili po dito ang tunay na presyo na kagaya ng Divisoria. Yan po, ay tawagan mo lang lamang si Mama Leia Rojas para na sa gano'n ay mapasisimilip po ang inyong mga binili. Para po sa ating unang nag-iinit na balita, lahat ng mga katutubo sa pamumunan ng 110 tribes of the Philippines ay inangalan ang House
House Bill number 9608. Mahigpit na tinutulan at tinangalan ng may 16,000 mga katutubo sa buong Pilipinas. 16 na milyong katutubo sa buong Pilipinas sa pamumunan ni Ginoong Hill Mosang, chairman ng 110 Tribes of the Philippines. Ang panukalang batas o House Bill number 9608 na inihain ni Camiguin Representative Fortin Jesus Romualdo na nag-aalis o nagpapawalang bisa sa kapangyarihan ng National Commission on Indigenous People or NCIP para sa mga lupang ancestral domain ng mga katutubo. Ang House Bill number 9608 na inihain ni Congressman Fortin Jesus Romualdo ay nakasali dito ayon ito sa Republic Act 8371 ay lubusan ng nagpapawalang bisa at ang lahat ng kapangyarihan nito ay isa sa ilalim na sa Departamento ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Nakasaad sa Republic Act 8371 na ang ancestral domain ay saklaw ng tanggapan ng NCIP na kumikilala sa mga karapatan sa ari-arian ng mga katutubong Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng Certificate of Ancestral Land Titles o CALT sa mga individual na katutubong lupain at Certificate of Ancestral Domain Titles o CADT sa mas malawak na communal o tribal property ng mga indigenous people group. Ang ADO na tatawaging DNR Ancestral Land Registration and Administration Office ay lilipat sa DNR dahil ang fraudulent claims na ancestral domains and ancestral lands sa ilalim ng NCIP ay nagpapahina sa mga karapatan ng indigenous people. Sabi nga nila, leading to disputes and injustices ang panukalang batas mula sa Estado. Alam mo, Kuya Erwin, kung bakit po tayo tumututol dito? Sapagkat ito pong kapangyarihan po ng Imperial itong Republic Act 8371 ay tuluyan ng idedemono si Abulis ayon po sa panukalang batas nitong si Congressman Romualdo. Kaya isa pa sa nabalitaan natin yan, Kuya JP, itong sinasabi nga natin batas na ito na kung saan ay pinapanukala pala itong si Congressman Romualdo ay para sa paglilinaw, ito nga po ay mawawala na sa tanggapan ng NCIP kundi ito ay malilipat sa Department of Environment and Natural Resources. Sama yung interpretasyon mo, Kuya Erwin. At ako bilang spokesperson ng 110 tribe, ambassador at juror ng 110 tribe, ay buong puso kong tinututulan itong panukalang batas itong Republic Act ay yung House Bill number 9608 ba yan? Yes, JP. At isa pa na nakikita natin dyan, JP, sa dami ng trabaho nitong Department of Environment and Natural Resources, abay madadagdagan pa ito na kung saan nga ito ay papasok ang NCIP. Yes. Dati ay kung bakit binuo at tanggapan ng NCIP ay ito ay intended lang sa ating mga kasama, mga kaibigan katutubo. Ito nga yung tinatawag natin mga indigenous people. So ngayon, ay nagkakaroon po ng talagang talakayan, convention, yan po sa Bukidnon Tribe na dapat isa tayo sa mga mag-aakto natin. Subalit, gaya ng sinasabi natin na nagkaroon lang tayo ng hindi na sa pangyayari, kaya hindi po tayo makakaatinon. Anyway, mayroon po ba tayong okay na si Chairman? Si Chairman ng nandiyan na sa linya. 110 tribes. Ay narito po, Kuya Ben. Okay, at magandang umaga po. Ay magandang hapon po, Chairman. Nandiyan na po ba sa linya natin, Chairman? Nariyan na ba, Ate Seth? Okay, at maya-maya po ay balikan natin si Chairman kung saan ay nandyan po sa convention at makakausap natin maya-maya at nagkakaroon na po tayo ng mga technical problem. Sa layo ba naman, Kuya Erwin, itong
binabanggit natin Bukidnon Tribe, papunta dito yung calls, ay nagkakaroon po ng interference. So, binabanggit natin communication interference. Sapagkat simula po dyan, Chairman, diyan po sa probinsya ng Bukidnon Tribe sa bahagi po ng Mindanao. Okay, at yan po ay pag pinag-usapan po nila ngayon sa convention na yan ang tinatawag nating pag hindi nila pagpayag or sinasabi nga natin ito ay parang hindi legal sa kanilang mga taga-NCIP itong mga ginagawa itong pag-aproba ng paglilipat ng NCIP papunta sa DNR. Mamaya po ay makakapanayan natin itong si Chairman at nagkakaroon na po tayo ng mga technical problems. Okay, at Ate sa ating pangalawang balita muna tayo bago pumasok mamaya si Chairman. Tingnan natin at meron na tayong mga technical problems. Alkalde ng Tarlac itinanggi ang pagkakasangkot sa operasyon ng POGO. Itinanggi ng alkalde ng Banban Tarlac na si Mayor Alice Guo na sangkot siya sa operasyon ng isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na niraid ng kooperatiba. Kamakailan lamang kung saan nakakumpiska ang pamahalaan ng mga armas at daan-daang mga dayuang manggagawa na ginamit sa illegal na activities. Dahil dito ay sumasailalim ngayon sa investigasyon si Mayor Goo na ipatatawag ng Senado, gayon pa man ay ito mambibig ng naturang alkalde. Ang human trafficking at pagkulong, torture at karumal-dumal na gawain na hindi pinahintulong ng batas ay nangyari di umano sa tinatawag nating mga POGO. Matandaan pa kaya lamang ay niraid ng mga otoridad sa pamumuno ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO at ang mga operatiba ng pulisya at militar ang lugar ng Sun Human Technology para sa tema ng human trafficking at seryosong iligal na pagkakulong sa mga manggagawa nito. May kabuuang 868 manggagawang POGO at 371 Pilipino, 427 Chinese, 57 Vietnamese, 8 Malaysian, 3 Taiwanese, 2 Indonesian at 2 Randa ang nailigtas mula sa malawak na compound ng kumpanyang nasa Anupol Village. Sinasabak ng Sun Human Technology ang parehong 10 hektaryang compound na dating inuokupahan ng Hongshin Gaming Technology Incorporated na sinilakay nga ng Criminal Investigation and Detection Group at ng samahan ng PAO para sa tiwalay mapag-ilang na mga gawain illegal ng tinatawag nating POGO. Yan kaya JP yung tinatawag natin nangyari dito sa POGO na nito mga nakaraan lamang ay nagkaroon ng raid at nagulat ang sambayan ng Pilipino dahil sinasabi nga ng mayor ng Banban Tarlac na di umani wala raw siyang kinalaman dito sa operasyon POGO. Hindi po natin binabati po niya rin na may kinalaman po yung mayor. Pero yun naman ang sinasabi natin na nasa bakuran po ito ng mayor pagkatapos hindi niya alam ang operasyon yan. Abay, maghihinala po tayo, maghihinala po yung taong bayan sa kanya, nasangkot siya diyan sa gawain. At yan po, yung punto ng ating kagalang-galang senador na kung bakit siya ay dapat sumailalim sa masusing investigasyon. Okay, at bago po natin balikan ang ating pangalawang mainit na balita, ay nandiyan na po ang ating chairman. Okay na ba? Pumasok na. Okay, chairman, magandang hapon po. Hello po, magandang hapon po. Yes, magandang hapon po, Mr. Chairman. Ang chairman po ng 110 tribes na nakabase ngayon diyan po sa Bukidnon provinces upang ito ay dumalo diyan po sa ginagawang National Convention ng
na pinatawag po ng 110 tribes sa pamumuno po ni Chairman Hel Musang ay dahil po itong aming organization ay tumututol po dito sa House Bill number 9608 na inahangin po ito nitong si Cambodian Representative Congressman Romualdo. Congressman, ang aming anchor ngayon ay si Kuya Erwin Gabriel. Live po tayo, Congressman. Hello. Okay, habang po inaayos ang ating kagalang-galang Congressman, ay gusto po namin ipaalam dito po sa ating malayang tanggapan po ng JB action na yon dito sa DWRB at PNNGB na ang ating mga katutubo po sa pangunguna po ng 110 tribes ay kinabagbilangan nito ng 16 million. At isa, palitan mo ng million, itong 1,000. 16 million to 18 million dito po sa buong Pilipinas. Kuya Ken. Itong si, mabanggit lang natin na Kuya JP, itong ginagawang convention nito sa isang lugar dyan sa sinasabi nga natin ito ba nasa norte or sa bandang Mindanao? Bandang Mindanao. Itong ginagawang convention ay tinitipon itong ating mga indigenous people dahil nga sa pagtutol. Tama ba kayo sa pagtutol? Dito sa House Bill number 9608. Tama po. Sapagkat ito ngayon, pinag-uusapan po namin, bumabalangkas po kami ng mga opposition leader para sa ganun, isapin po namin sa Kongreso nang sa ganun, makakita po namin ang buong pagtutol ng ating katutubo. Okay. We are not against to the resolution na pinapasa nito si Cambodian Representative Romualdo. Pero ano kaya ang pumasok sa kanyang kaisipan na kung saan ito may sarili ng departamento itong NCIP, pero bakit ang gusto niya mangyari ay ito ay i-transfer sa pamunuan ng Department of Environment and Natural Resources. Simple lang ang ating analysis dito bilang spokesperson po ng katutubo ko ay ganito po yung nakikita ko. Ang National Commission on Indigenous People ay binubuo po ito ng 7 commissioners ng katutubo. Samantalang kung maglilipat ito sa DNR ay mga politiko na lang ang magkocontrol dito. At dahil politiko ang magkocontrol dito, lahat po ng mga gusto mangyari ng ating mga politiko ay madali na nilang mapapatupad yung pangangagaw, pangangangkam nung aming mga lupain dito po sa katutubo. Yung sinasabi natin ancestral grooming. At isa pa na rin, nakikita natin dyan, Kuya JB, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ng ating programa, ay sa akin pong opinion, ang Department of Environment and Natural Resources, abay sa dami na po ng kanilang mga gawain na kung saan ay hindi na nga nila na nabibigyan o napagtutuunan ng pansin ang kanilang mga trabaho. Katulad nga po nitong sa Chocolate Hills na lang, na kung saan is under the DNR, pero nakapagtayo pa rin ng isang resort na nasakupan ng tinatawag nating itong Chocolate Hills. Pero ngayon ay papasok ang tinatawag nating NCIP, na kung saan ang NCIP ay nakatuon lamang sa mga lupa ng mga indigenous people. May baka hindi na talaga matutunan itong DNR officials ang kanilang mga trabaho patungkol dito sa ating mga kababayan mga indigenous. Well, gaya ng binabanggit ko sa iyo kanina, may honest interpretation. In relation to the proposed 96-year-old bill na sinasabi ng ihinahay nitong si Cambodian Representative Jordan Jesus Romualdo dito po sa Kongreso, ay maliwanag po ito na tinatanggalan ng kapangyarihan ang ating komisyon, yung Commission on Indigenous People, at ang rektang pamamahala nito ay malilipat na lamang dito po sa DNR. At ang mamumuno dito ay ang Executive Secretary. Yes, JB, tama ka dyan.
At isa pa nga natin napapansin dyan, kawawa naman itong ating mga kababayang talaga nga namang sila ay nagsumikap para sa kanilang mga lupain na kung saan ay baka mamaya ang mga mamulili dyan at itong mga kasamang mga politiko. Balikan po natin ang ating pagdanagalap chairman ng 110 tribes. Nandiyan na ba? Dito po, attorney. Yes. Isang mapagpalang hapon mo, Chairman. Okay. Kumusta po? Kumusta po ang ating mga kasamang mga katutubo dyan sa inyong convention? Umuwi pa po. Umuwi pa yung mga kaibukan ko ng umaga. Kung 24, 25 yung ating Mindanao tribal board natin. Okay, at Chairman, matanong lang po, no? Ano po ba ang naging dahilan bakit po nagkaroon ng convention itong mga kapatid natin, mga katutubo? Like dyan po sa lugar ng Mindanao, ano po ang naging dahilan ninyo kung bakit nagkaroon ito ng pagsasama-sama convention? Invite ito sa ating programa sa 110 tribes at may pag-uusapan ng mga halaga tungkol dito sa pagbuo natin ng 110,000 sa buong bansa. Ito yung pag-usapan natin. Dahil mayroon tayong mga dapat pag-usapan na mga programa natin katulad ng ating proteksyon ng ating sa tuwing, yun ang pinakawagan ng ating ginagawa sa buo nito 110,000 ng ating buong Pilipinas. Okay, binubuo natin ang political platform centralized by 110 tribes. Kapag hindi natin kaya kung ating tayo ng ating mga intruder na naitipid na natin ang ating mga tituloy ng talap-talap tayo. Apo, at Chairman, Tawapan natin ay mga uliban ko at mga mayayang tao at mga politika. Chairman, Kailangan talaga magbukod-bukod ang buong 110 na mga katutubo dito sa buong bansa natin. okay, Chairman, at matanong lang po natin. Ay isang cluster is dahil tinakita na buhay sa one time na pagtitikot-tikot sa buong bansa ng mga katutubo sa buong bansa kapag sa kapulangan ng ating logistic. Chairman. Yung ating dahilan kung bakit may kumita ng sabi o tinatawag natin na Mindanao Tribal Mindanao Tribal Tribal Leader Summit. Sapagkat ang unang natin dito ay ang pagbuo ng ating political structure, sapagkat ito ay isang solusyon upang maibigay natin ang ating system building. Chairman. Yung dahilan natin. Chairman. Okay, Chairman, may tanong lang po natin para sa aking pangalawang katanungan, Chairman. Ito pong tinatawag ninyong convention dyan sa Mindanao, ito po ba ay intended lang para sa mga tribes dyan po sa Mindanao lamang o kasama po dito ang Luzon at Visayas na kung saan sa Actually, ito na sinasabi ko, kinaklastek natin. Hindi na natin pwede one instant time na pwede natin magawa na pagtitipon. Kaya pagtitipon ng isang lang dahil sa katularan ng ating logistic. Kapag hindi natin pwede mapuntahin dito, yung sa Luzon, sa Visayas, alam mo na ang pamata ni ang pwede ng tubig natin. Kaya ikaklastek natin. Pag nakapulita na, punta tayo sa Luzon, punta tayo sa Visayas. Chairman, ano po yung masasabi niyo po dito tungkol sa House Bill number 9608 na inahangan itong sa Congressman Romaldo ng Camigen? Kayo po ba i-agree dito o talagang tinututulan po ninyo ito? Actually, wala namang dagdag ayon dyan.
tinatawag natin na National Commission of Indigenous People. Pagkat ang naman nitong 1950 ay nagtatag sila na mga India na siyang pumunton dito sa ating Antiantubit with yung kasabak yung ating Department of National Resources, yung DNR natin. So, maaaring mawala na tayo ng kontrol sapagkat sila na ang magkukontrol dito sa ating lupain, sila na ang sila na magbahagi sa ating mga lupain at sila na ang magbibigay ng desisyon kung dapat ay bigay na natutubo yung kanilang claim na siya naman totoo na galing ka sa kanilang mga nilo. So, yan ang hindi natin pinatangayunan. Pinagandawang nila yun, pinaganda nila kapag maraming privilege na nailagay dyan sa provision dyan sa article, pinaganda lang nila. Pagdating dito sa provision ng ating anti-social domain, dito tayo nagkakaroon ng problema. Kaya hindi pwede sa pangayunan. So dahil dito, Chairman, ay nagkaroon po tayo ng binabanggit nating convention para sa ganon ay ipahayag po natin ang ating salubin at bilang pagsalungat dito po sa House Bill number 9608 na inihain po ni Congressman Robaldo ng Camiguin. Ganun po ba? Pero mahinig na. With due respect dito kay dito sa bill na ito ay parang natahimik siya. Kumbaga, hindi po ito na isulong. Papunta sa mas mataas. Kaya nga, yung ating ngayon, ang ating mga gawain ngayon, yung mga activities natin dapat talaga mabuo yung 1 voice and 1 stand for 110 lives. Pagka dito ngayon, nung magsalita ang buong primo ng buong bansa ay two-step backward yung ating congressman at hindi na niya pinatapon dito sa kongreso ang kanyang bill na dapat na ay babatahin na nitong nakaraang mga buwan. Chairman, manawagan po kayo dito po sa 16 to 18 million na katutubo dito sa buong Pilipinas na kailangan ipahayag po natin ang ating pagtutol, ang ating buong pwersang pagtutol dito po sa batas na inihain nitong si Congressman Romualdo, sapagkat itong batas nito ay pumapatay at talagang nagdidemolish po sa buong karapatan ng katutubo para magkaroon po sa issuances ng content dito po sa ancestral domain. Ipahayag po ninyo ang buong pagtutol ninyo at panawagan po kami kayo doon sa mga miyembro natin dito sa may 16 to 18 million na mga katutubo na magkaroon ng unity, magkaroon ng pagkakaisa para ipahayag sabay-sabay ang kanilang damdamin na hindi po uubra ito pong batas na inahain itong si Congressman Romualdo. Mr. Chairman, absolutely, talagang tinutulan natin itong bill na ito sapagkat hindi nakapagbigay ng welfare dito sa buong sa buong sektor ng ating indigenous people of the 110 tribes. Sapagkat mayroon tayong 110 tribes dito sa buong bansa. Kaya nanawagan tayo sa lahat ng ating 110 tribes ay magkaiba sa isang mesa o na tinatawag natin na Supreme Council ang siyang magdesisyon sa lahat ng mga usapin na maaaring makapagbigay na hindi maganda rito sa ating lipunan ng ating mga indigenous people o mga lumat dito sa tinatawag natin dito sa Mindanao. Okay, yan naman. Kailangan talaga
nito at marami na tumututol dito. Halos ang 110 na mga pito ay tumututol dito. Okay, Chairman, matanong lang po natin, Chairman, Gilmosa. Tuloy ang bill na yan kapag magkaroon tayo ng hindi magandang reaction dito sa ating sektor ng 110 na mga luma dito sa buong bansa natin. Okay, Chairman Gilmosa, matanong lang po natin para sa panguling katanungan po. Sabi niyo po kanina ay medyo tumahimik na itong si Congressman Joaquin Jesus Romualdo na kung saan ay hindi na ibinasa itong panukalang batas na naglilipat sa NCIP sa DNR. Pero ang tanong ko po ay nagkausap na po ba kayo nito bilang kayo ang chairman ng 110 Tribes of the Philippines ay nagkausap na po ba kayo nitong si Congressman Romualdo? Hindi pa natin sila, actually, hindi naman natin sila nakausap sa rito. Sapagkat mula nung na hayang ito naputol po yung ating kagalang-galang na chairman itong 110 tribes. Kaya hintayin po natin yung kanyang pagbabalik. Siguro nagkaroon na naman ng interference sapagkat doon po sa Bukidnon tribes, Bukidnon provinces, dito po sa gitna Mindanao ay napakalayo po mula dito sa ating himpigan. Actually, ang sabi nga nila, dito signal doon is parang pasulpot-sulpot. Yes, totoo po yan. Sapagkat napunta na po tayo diyan sa Bukidnon tribe, Bukidnon province, at totoo po yung mga sinasabi ng iba dyan na talagang napakahina po ang signal. Kung matatandaan ninyo, Kuya Erwin, ay si Kuya GB ay kasabi po ng tribal community sapagkat ako po ay kasabi ng Bukidnon tribe diyan po sa probinsya ng Aklan at sa Capiz. At bilang spokesperson nitong 110 tribes ay 100% ko pong tinututulan nitong inihayang batas ni Camiguin Representative Romualdo, itong batas o House Bill number 9608. Ayan, KDP, at nagbabalik po ang ating kaibigan na si Chairman Gil Musang mula po dyan sa Mindanao. Chairman? Medyo naputo lang po tayo at nagkakaroon po tayo ng technical problems. Kumusta po dyan sa inyong lugar? Dyan po sa ginagawa convention na Chairman. Okay lang naman at bukas na naman magsimula ang ating pag-uusap ng 21 tribes dito sa buong Mindanao. Lahat ng mga leaders dito sa Mindanao at iba pang mga membro ng nakatutubo nito bukas ay nagtitipon-tupon dito sa probinsya ng Bukidnon. Maganda dyan, Mr. Chairman, ay gumawa kayo ng placard at para makarating po sa ating Pangulo na si kagalang-galang BBM ang ating mariing pagtutol dito po sa panukalang batas ito sapagkat alam po natin na walang mangyayari sa karapatan ng ating katutubo. At ako bilang isang kasapi ng katutubo, bilang spokesperson, ambassador ng United Nations for Katutubo at juror ay mahigpit po namin tinututulan dito po sa gitnang Luzon at sa buong Pilipinas ang gagawing batas na ito, yung 9608 na inihain nito si Congressman Romualdo. Chairman. Una, si Congressman Romualdo ang temang Pangulo dito sa ating sektor na dahil dito sa kanyang 9608 bill na ito. Kaya mahigpit natin tinututulan ang 9608 bill although ito'y tumahimik na at tuloy-tuloy pa rin natin na talagang tinututulan dahil parang natulog na yung kanyang 9608 bill. Kaya lang hindi tayo kumpiyasan, baka bigla nilang buhay itong 9608 bill na ito at magkakaroon tayo ng mass action dito sa 110 tribes na ito. Mr. Chairman, pakinggan tayo ng ating presidente. Ang ating presidente, narinig natin sa kanyang public statement na
galawin ang mga lupain ng mga katutubo sapagkat diyan sila kumukuha ng kanilang mga kabuhayan, diyan sa mga lupa at diyan sa kanilang mga administrasyon. Narinig natin yun, may mga public statement doon si President PBBM. Wala pong tayo rito sa ating presidente ngayon na ipagtanggol tayo rito sa 1960 pero hindi na ito. Sapagkat ito ay pinatanggalan tayo ng karapatan sa pag-claim natin sa ating tunay na hapit natin dito sa ating bansa na siyang una na mga tao rito sa ating bansa. Mr. Chairman, patingol po. Anong masasabi niyo tungkol doon sa iba pa mga issues tungkol sa katutubo? Patingol. Mr. Chairman. Ano po ang huling sasabihin ninyo, Chairman Gil Musang, regarding nga po dito sa inyong mga mission at dito po sa 110 tribes of the Philippines? Nanawagan tayo sa buong bansa sa ating sektor ng 110 tribes na magkaisa at buhungin natin ang ating political structures bilang isang synchronized na mga katutubo dito sa ating bansa. Magkaroon tayo ng isang boses at isang lakas upang wala nang manlupig sa atin ng mga katutubo. Huwag natin hayaan matulad ang ating bansa, matulad sa Myanmar na nagdidikti ang lahat ng mga katutubo sa Myanmar. Kaya iwasan natin at pakinggan tayo nito ng ating 200 plus na mga congressmen at 24 ng mga senador at ang ating executive branch ko, walang iba kundi ang ating presidente. Okay, at yan po. Maraming salamat po, Chairman Gil Musang, sa pagpapangulang po ng ating interview ngayon na kung saan ay nandyan po sa Mindanao dahil po sa kanyang convention na ginagawa at yan po ay pagsama-sama ng mga lahat po ng mga indigenous people tribes sa buong Pilipinas. Yan po yung tingin itong chairman ng 110 tribes. Ito pong si Ginoong Gil Musang na kailan lang sa ilang sadaling linalaman ay po napakinggan dito po sa Radyo Katutubo. Okay, at mamaya po ay babalikan po natin ang sa ilang sandali lamang po ay babalikan natin ang lahat po ng ating mga mainit na balita. Aksyon ngayon, Kalinga Manggagawa, ang programang magbibigay proteksyon at serbisyo sa manggagawang Pinoy. Aasiste upang makahanap ng trabaho ang mga kababayan nating walang hanap buhay. JB Aksyon ngayon, Kalinga Manggagawa. JB Aksyon ngayon, Kalinga Manggagawa. At nandito na si Mr. Public Service, Kuya JP Balbino. Kuya JP Balbino. Pagkabalik po ang GB Action ngayon. Dito po rin po sa ipina ng GB TV, ang Radyo Katutubo. Okay, at kanina nga po ay pinasadaan natin kay JP itong isang mainit na balita sa bayan ng Panpantarlac na kung saan ay sinasabi nga nito si Mayor Goo na wala raw siyang kinalaman dito sa mga ginawang mga illegal na aktibidades nitong Pogo Hub dyan po sa kanyang sakupan. Ang pinag-usapan po natin mga kababayan ay ito pong bayan dito po sa Tarlac. Ito po yung Banban Tarlac na isa sa mga makasaysayang bayan dito po sa Gitnang Luzon. Abay isipin mo, ay kauna-unahang babaeng naupo bilang mayor, itong si Alice Go. Yes. At ngayon ay nasasangkot ang kanyang pangalan dito po sa sinasabing issue nitong Pogo, illegal na operasyon ng Pogo na magkakamakailan lamang
ay nahulihan ito ng operatiba ng 868 na manggagawa dito sa Pugo na 371 dito. Pilipino ba yan? Yes, JP. Nasa 371 ng mga Pilipino at mga ibang foreign national. 427. Ito yung Chinese at Vietnamese. 8 Malaysian, 3 national Taiwanese at 2 Indonesian. Ito yung kabuuan, Kuya JB, na nasa 868 na mga manggagawa. At alam po ninyo, kung ano yung napakabigat na issue dito, ay pwedeng gawing tauhan itong binabanggit natin mga forces, itong namamahala nitong Pugo, yung mga tao na ito, sapagkat ito yung mga sinasabi natin sangkot dito sa illegal activities. Napakadami pong sangkaterba pong mga matataas na uri ng armas ang na-recover nitong PAO na pinamumunuan po ng ating law enforcement, na kung saan napahuli nga nitong napakadami pera. Araw-araw pala kumikita ng halos 2 milyon ay kuta ang bawat isa dito. At kung susumayan mo, Kuya Erwin, yung 668 na manggagawa, i-times mo ng 1.5 million na lamang, ay napakalaking bolto ng salapi ang dinadala po dito sa sinasabi natin protector nitong illegal na Pugo dito sa Banban Tarlac. Okay, at sinasabi nga dito, Kuya JP, sa mga pumapasok na mga tinatawag natin mga comment message na nanggagaling sa ating mga taga-subaybay, higit lalo dito sa bayan nga ng Banban Tarlac, ay sinasabi nga nitong isang taga-subaybay natin na hindi nakakapagtaka nga daw, hindi nga raw nakakapagtaka na maimbestigahan itong kanilang mayor dahil ang lokasyon daw po ito, Kuya JP, ay mismo sa likod lamang ng City Hall. Kaya na po, yung residente na halos tayo dito sa may bandang Pampanga, ay madalas po tayo dumadaan dito. At alam mo, Kuya Erwin, ay wala pang 500 metro itong binabanggit nating munisipyo ng Banban Tarlac dito po sa lugar na sinasasangkutan itong San Juan Technology na ito daw ay sinasabing nagmamayari nitong illegal na Pugo. Ay may balita tayo, Kuya Erwin, may nagbulong dito sa atin, hindi natin alam at hindi natin binibintangan itong si Mayor Alice Go. Ito'y binabanggit na yung viral ko ba? Viral ko yata, no? Ay nakapangalan daw sa kanya. Totoo man ito, ay kailangan natin magpapaliwanag dito sa ating tanggapan itong si Mayor Alice Go para liwanagin. Welcome po yung ating tanggapan, hindi po natin binibintangan na siya yung sangkot o siya yung nasa likod dito, Kuya Erwin. Pero questionable na isang negosyo ay nakapangalan sa iyo yung Bill. At sa pagdating, JP, may sa pagpapatuloy ng ating dito nga po sa DWRB ay tinututukan natin itong kaso na kung saan ang pagkakahuli ng mga illegal na mga workers dito sa Pogo at nakasangkot niya itong pangalan ni Mayor Alice Go na sabi mga Kuya JP ay kauna-unahang babaeng mayor dyan sa bayan ng Banban Tarlac. At di umano, Kuya JP ay sinasabi nga na mayroong dokumento na kung saan ay ating iniimbestigahan at patuloy natin hinihinga ng panig itong kampo ni Mayor Alice Go ukol doon sa sinasabing di umano ay nakapangalan sa kanya itong Meralco Bill, itong Pogo. Ay, totoo man, Kuya Erwin, totoo man nun hindi. Dapat lamang na magpaliwanag itong si Mayor Alice Go. Hindi lamang dito sa ating tanggapan, kundi sa law enforcement. Dito po sa sinasabi natin nakatakdang mag-imbestiga sa kanya, ay isipin mo, 868. Ito pong sangkot dito sa sinasabi natin human trafficking na ginamit po dito sa sinasabing illegal na operasyon ng Pugo. At isa pa dyan, Kuya JP, no? At meron tayong nasagap na balita na kung saan ay ating itong biniverifika pa na
nung sa pagtutok at pagtuon natin sa kaso nitong sa Mayor Alice Go ay meron tayong nakausap na kung saan ay isang organisasyon na nanghihingi ng tulong tulong ito sa ating mga kababayan, hindi lamang dyan sa bayan ng Banbantarlac. Abay, itong organisasyon nito ay nanghihingi ng tulong dito sa tanggapan nga ni Mayor Alice Go at ito pa naman ay hindi pa natin nakukumpirma. Kumbaga, iniimbestigahan pa natin ang tanggapan ng DWRB. Abay, di umano ay 10 beses na nakabalik itong grupo na ito at sa bandang huli ay siguro napagod na at binigyan ng halagang 1,000 piso itong isang grupo. Well, totoo man yung binabanggit natin issues ko yun ay hindi po yan ang pinagtutunan natin pansin dito, kundi ang sinasabi natin na 660 na manggagawang illegal na ginamit dito sa operasyon ng Bugo. Yes, kaya isipin ko, ito yung binabanggit natin na napakalaking sampal dito po sa sinasabi natin bayan ng Tarlac na magkaroon ng issues na sinasabi nating illegal ang operasyon nitong Bugo. Illegal talaga sapagkat wala nang nag-ooperate ngayon at walang mga dokumento. At dapat lamang bilang nasa jurisdiction nitong si Mayor Alice Go na sagutin ito ng punto por punto ang issue dito sa Bugo nito. Yes po, at ang ating po tanggapan dito sa DWRB News at ang radyo ng Katutubo ay bukas po sa tanggapan ditong si Mayor Alice Go ng bayan po ng Banbantarlac hinggil nga po sa mga issue at Kuya JP itong natin ay tingnan natin kung ano po ang sasagot nitong si Mayor dahil naharap ito sa tinatawag nating Senate hearing. At nandyan sila Senator Rapi Tulfo na kung saan ay talagang matitindi silang magtatanong. Bukas po ang ating malayang tanggapan dito po sa pagpapaliwanag itong si Mayor Alice Go para lang sa ganun ay kanya naman mga alam mo kawawa naman ng isang tao na napagbibintangan ko yan kaya binibigyan po natin ang pagkakataon aliwanagin ang kanyang sarili dito sa issues pagkakalagkat sa kanyang pangalan dito pa din po sa issue ng illegal na operasyon ng Katutubo kaya makabubuti Mayor Alice Go na magpaliwanag po kayo dito po sa ating himpilan, dito po sa GEDI Action ngayon, dito po sa himpilan ng Radyo Katutubo nang sa ganon ay maliwanag po ninyo ang inyong reputasyon. Okay, at binabati po natin ang lahat ng mga nandyan po sa bayan ng Banbantarlac at binabati po natin ang lahat ng mga indigenous people dyan po sa bayan ng Tarlac at mga kalapit bayan. At binabati rin po natin ang mga pamunuan, mga opisyales ng JFB Group of Companies. At nandyan po ang JFBI Security Agency na nandyan po ang ating gwardiya na si SG Rafael Arbilda. At nandyan din po sa ating tanggapan ng nakasubaybay sa ating programa ngayong araw na ito si Miss Myla S. Nerona. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ito po yung mga inaasahan po natin din, babanggitin natin itong CEO na to ay si Rafael Arbelda. Ito po yung isa sa mga masahan na nasa team ng GFBI Security. Ito yung nagbibigay protection sa inyong lingkod, tsaka kay Kuya Erwin at sa lahat po ng mga kasapi ng GFBI family. Of course, si Ate Myla Nerona ay ito ang isa sa mga tumutulong sa atin para mapabilis ang transaksyon dito po sa GFBI Security. At sa ngalan po ng mga organisasyon, itong
People's National Movement for Marcos na pinamumunuan po ng inyong lingkod. Ito pong 110 tribes na pinamumunuan naman ng ating interview kanina lamang. Ito pong si Chairman Hilmosan and kay Kuya Didi na ambassador po ng tribo, UN ambassador ng tribo, and spokesperson itong 110 tribes ay nag-iwan po kami ng isang magandang hapon sa inyo. Sa ngalan po ng ating dato dito sa Central Luzon, nag-iisang dato, ito pong si Dato Jim Erang ay dito sa Central Luzon. At si Lola Pit, ito po yung shifting ng Sabang Kawayan, and of course, itong chairman ng humanitarian, itong si Doc Marjorie Mobilia na nagpapagaling ngayon dito po sa EOF Hospital. Ay pinasasalamatan din po natin ang kaibigan nilang panalangin at pagdarasal. Kaya pagtuloy-tuloy mo yung programa. Ang mabait nating doktor diyan, ay mga doktor ni ating Gigan, lalong-lalo na Kuya Erwin dito kay Dr. Luis Sico. Ito yung isang doktor na talagang pinagkakatiwalaan natin o hindi natin pagkakatiwalaan nito ng ating buhay. Kuya Erwin. Si Dr. Sico, masipag at talaga pong napaka-alis na doktor dito. Kahit na ba kung nasa kami, natatanggap po natin yung kanyang advisory, yung kanyang mga resita. Dito online receipt niya. Kuya Erwin, ito yung binigyan natin ito ng isa sa mga dito po sa ating himpilan. Okay, tayo sa mapagpalang hapon po dyan sa hospital ito kay EOF, University Foundation Hospital. Ayun, at tayo sa mapagpalang hapon po sa inyo dyan, lalo po dyan kay Dr. Swigo at sa lahat po ng nakaantabay sa ating programa. Asahan po ninyo ay ang DWRB ay magpapatuloy sa pagbibigay ng impormasyon sa pag-araw-araw na pangyayari. At sa lahat po ng hindi pa nakakatunghay sa ating programa, please like, follow, and share PNM JBTV DWRB News Facebook page. And please share and subscribe at PNM JBTV YouTube channel na makikita ang mga links sa caption ng ating live screen ngayong araw. Like, follow, and share, and subscribe. And of course, sa pangalan po ng ating directress, si Ate Sen Castillo, sa pangalan po ng JB Action ngayon dito sa DWRB News, ay nag-iiwan po kami ng isang mapagpalang hapon sa inyo pong lahat. Ako naman, si Joya JB Balbino. Okay, at ako naman po si Kuya Erwin Gabriel. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat.